Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no, The Action Man. Una sa lahat, may galap shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping no, may gusto lang po ako na i-share sa inyo mga ka-action. May napanood kasi ako na ini-interview ito si Harry Roque na kung saan tinatanong po siya about nga po sa paratang ni dating Pangulong Duterte dito kay Mr. President Bongbong Marcos mga ka-action. At ito na po ang palusot ni Harry Roque. Ang sabi niya, binibigyan nga daw si dating Pangulong Duterte ng kape kaso hindi daw niya tinanggap. Paano na po mapatunayan ni dating Pangulong Duterte ang kanyang paratang dito kay Mr. President Bongbong Marcos mga ka-action? Okay, ito na nga po mga ka-action no. Ito nga po si Harry Roque, sinagot niya po ang interview sa kanya ng isang SMNI host at ito na po ang kanyang statement. Kaugnay pa rin dito sa sinabi ni dating Pangulong Duterte, attorney, sa pagkakasama ni PBBM dito sa drug list noong panahon na alkalde pa ito. Ang PDEA ay naglabas po ng pahayag at itinanggi po itong mga paratang no, ng dating Pangulo. Bilang alam ko si dating Pangulong Duterte talagang abogado na sa matagal na panahon at talagang bihasa no. Sabi pa nga nila, politically genius din. Meron bang sapat na katibayan? No? Yan, kasi marami din nagtatanong dito sa ating mga kababayan, attorney, yung sinatawag nila lang pulburon video. Meron bang hawak na ganoon ang dating Pangulo? Tinanong ko siya dyan. At ang sabi niya, binibigyan siya ng kopya, hindi niya tinanggap. Kasi ayaw niya. Ayaw niya na makitungo sa ibang tao na sa ganyang pamamaraan. No? Hindi niya alam kung saan galing yung video niya. Ang sabi niya, hindi niya tinanggap. Bagamat ang sabi niya, naniniwala siya na hawak ng militar yung video na yan. At kumpirmado na nando doon nga yung dating Pangulo. Na yan po naging basehan niya dito sa kanyang mga pahayag kagabi. Hindi po. Ang basehan niya ay yung report sa kanya ng PDEA nung siya ay mayor pa. Hindi po yan sa video. Dahil hindi niya tinanggap ang video, hindi niya napanood ang video. Ayan. So paano yan, attorney? Anong mangyayari ngayon? Sabi din ng mga kababayan natin, umpisa na ba ito ng pagkakawatak-watak ng unit team? Well, ang aking posisyon naman dyan, ang nakaupo sa pwesto ay ang mga Marcoses. No? So sila ang may hawak ng kapangyarihan. O pwede namang mabaliwala ang mga sinasabi ni Presidente Duterte, pero pwede namang maseryoso. Pero kung ako ang nasa kampo ng mga Marcoses, ako'y uupo at ako'y makikipag-usap kay Presidente Duterte kung paano maayos itong gusot sa kanilang relasyon. Nananahimik naman po ang Presidente Duterte no, bago nagsalita si Justice Secretary Guevara out of the blues na makipagtulungan sa ICC at nakita naman natin kung anong ginawa rin ng Kamara Representante at ng NTC sa kaso ng SMNI. Na bagamat walang bisa yung resolusyon na ipinasa ng Kamara, sinunod din ng National Telecommunications Commission na siyang model ng mga gawain ni Mr. Speaker at ng kanyang mga kaalyado niya sa Kamara de Representante. Magre-resolution sila bilang patunay ng sense of the House at pinapatupad naman ng executive branch of government. Now, ang nakakatakot kasi dito, tatapatan na tayo, kung totoo ang sinasabi ni Presidente na hanggang ngayon ay drug addict itong si Presidente Marcos at sa tingin ko naman wala pang sapat na katibayan para tayo mag-conclude ng ganyan. Pero kung totoo lang, yan po ay kumbaga magpapaliwanag kung bakit napakatapang ni Mr. Speaker na suwayin ang mga deklarasyon ng ating Presidente. Kasi kung totoo pala yan na siya ay gumagamit ng pinagbabawal na droga, totoo na iba ang may hawak ng kapangyarihan sa ating bayan, no? So, ang aking pananaw dyan, that would explain many things na hindi natin maintindihan na kung bakit siya ang presidente, hindi nasusunod ang gusto niya, no? Dahil parang merong iba talaga nagpapatakbo ng gobyerno.
Kaya sana hindi nga po totoo yan. At ako'y nagdadasal, sana po mapasinungalingan ni Presidente BBM ang mga parata nga ni dating Presidente Duterte. Ang pulso ng ating mga kababayan, attorney, nagsasabi na dapat magpa-drug test, live drug test daw si Pangulong Bongbong Marcos. At alam natin, hindi lang basta drug test sa pamamagitan ng sa dugo daw at saka sa ano pa yung proseso na yan, dapat dun sa buhok daw ite-test. Tama ba? Ano bang mga proseso na nalalaman po ninyo? Well, nung minsan sinabi ko na rin yan, no, na ayaw ko na tinatawag nga na drug ating presidente at ang tanging paraan para mapasinungalingan yan ay sa pamamagitan ng siyensya. So sa akin, gamitin sana ng siyensya para once and for all, mabauna itong isyong ito, no, at mapatunayan na hindi talaga siya drug addict na gaya nga na sinabi ngayon ng ating presidente, dating presidenteng Duterte. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping no, napanood na po natin at napakinggan na po natin ang statement or palusot ni Harry Roque po mga ka-action. Ang sabi niya, binibigyan daw ng kape pero hindi tinanggap. Di ba? So alam naman po natin mga ka-action na naging mayor po ito ng Davao si dating Pangulong Duterte since 1988 to 1998. And then 2001 to 2010 and then 2013 to 2016 ho mga ka-aksyon. At itinatag po ang nasabing PDEA noong 2002 mga ka-aksyon. At ayon nga po sa record ng PDEA at NBIS ay wala po ang pangalan sa watchlist ni Mr. President Bongbong Marcos ho mga ka-aksyon. So paano na po ito mapatunayan ni dating Pangulong Duterte ang paratang niya dito kay Mr. President Bongbong Marcos, 'di ba? O ang sabi niya, ang sabi ni Roque dapat daw parang ang gusto sabihin ni Roque si Mr. President Bongbong Marcos pa ang makipag-ayos dito kay dating Pangulong Duterte kasi nanahimik daw si dating Pangulong Duterte. Oh, baliktad na pala ngayon. Si Mr. President na pala ang makipag-ayos dito kay dating Pangulong Duterte. Ay, hindi lang po natin alam, baka gagawin niya ni Mr. President Bongbong Marcos, baka ayusin niya naman tong gusot na ito, no? Kasi sabi nga ni Roque, nanahimik daw si dating Pangulong Duterte. Nanahimik nga ba? Yan po ang tanong natin. Diba? So yun lang ho mga ka-action, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod si The Action Man. Good evening everyone. Beautiful.